Sophia's POV. Nandito na naman ako sa point ng buhay ko na nasasaktan na naman ako. Hindi ko talaga alam na buntis pala ako. At ang sakit kasi sa pangalawang pagkakataon ay nawala na naman siya sa akin. Ano bang naging kasalanan ko? Bakit paulit-ulit na lang? Sign na ba ito na sumuko na ako? Ito na ba ang sign na tumigil na ako at hayaan ko na lang si Allen? Siguro nga kailangan ko na siyang bitawan. Kailangan ko na yatang tanggapin na hindi kami ang para sa isa't isa. Umiiyak na sabi ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Allen. Pinaalis ko na siya kanina pero nandito pa rin siya. Babe, tawag niya sa akin. Kung naawa ka lang sa akin kaya ka nandito, ay umalis ka na. Hindi ko kailangan ng awa mo. Malamig na sabi ko sa kanya. I'm sorry, sabi niya sa akin kaya matik na lumambot ang puso ko sa sinabi niya. Para saan? Don't be sorry dahil ako lang talaga itong makulit. Siguro'y eto na rin ang sign para sumuko na ako. Mahirap naman kung ipipilit ko pang sarili ko sa'yo. Malungkot na sabi ko sa kanya. Hindi ako galit sa kanya kasi galit ako sa sarili ko. Umasa kasi ako na magiging masaya ako na kasama siya. Pero eto na sigurong wakas para sa aming dalawa. Sorry kung ginugulo kita. Sorry kasi sinisiksik ko sarili ko sa'yo. Babalik na ako sa Maynila, hindi na kita guguluhin pa. Maging masaya ka. Pagkasabi ko yumuko ako dahil ayoko nang makita niya akong umiiyak. Umuwi ka na, may trabaho ka pa diba? Kaya kong sarili ko kaya makakaalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya. Hindi ako aalis. Hayaan mo na alagaan kita. Sabi niya sa akin na tinawakan niyang kamay ko. Ayoko ng kaawa. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil hinalikan niya ako sa labi. Napaiyak ako lalo sa ginawa niya sa akin. Tuwing ginagawa niya to ay bumubuhos ng mga luha ko. I'm sorry for always pushing you away. I'm sorry kung tiniis kita. I'm sorry kung lagi akong walang nagawa para sa'yo. Kaya kitang ipaglaban pero hindi ko pa magawa sa ngayon. Mahal na mahal kita, Sophia. Patawarin mo ko kung hindi ko kayang bumalik sa buhay na nakasanayan natin. Sobrang kinakain ako ng hiya sa sarili ko. Sa lahat kasi ng ginawa ko ni Kuya para sa akin ay naging walang utang na loob ako. Nahihiya akong humarap sa inyo. Sabi niya sa akin at may luhan tumulo sa mga mata niya. Tinaas kong kamay ko at pinunasan ko mga luha niya. Wala kang dapat ikahiya. Mahal ka namin ni Kuya Garrett at tanggap ka namin. Alam mo ba na ginagawa niya lahat para lang mahanap ang tunay mong mga magulang? Kasi gusto niya na maging masaya ka. Sad ko sa kanya. Pero hindi ko kayang umalis dito. Kung hahayaan mo ko isasamahan kita, alam mo ba na pinangahawakan kung sinabi mo na mahal mo ko? Kaya umasa ako. Umasa ako na kapag dito ako tumira, ay baka maging masaya na tayo. Pero kasi may Melissa ka na. Kaya siguro panahon na para ipamigay na kita. Sabi ko sa kanya. To be honest, sinubukan ko na ibaling kay Melissa ang atensyon ko. Pero kahit anong gawin ko, ikaw pa rin talagang gusto ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Kaya ngayon, payag na ako nandito ka. Talaga? Baka napipilitan ka lang. Parang bata na tanong ko sa kanya. Yeah, pero huwag ka nang lumabas na sexy ang suot mo na damit. Sabi niya sa akin. Gusto mo ba maging dalagang Pilipina ako? Pabiro na tanong ko sa kanya. Yeah, kung pwede mong gawin ay mas gusto ko yon. Nakangiti na sagot niya sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang lungkot na nararamdaman ko'y nabawasan. Ngayon na pinapayagan na niya ako sa buhay niya, ang gagawin kong lahat para patunayan sa kanya na ako lang ang para sa kanya. Marupok ako kaya wala akong time para mag-inarte dahil baka magbago pang isip niya. Babe, tabi na ba tayong matulog? Tanong ko sa kanya. Hindi, hindi pwede lalo na't alam nilang magkapatid tayo. Sabi niya sa akin. Di maghanap tayo ng ibang mauupahan. Buong bahay na talagang kunin natin. Saad ko naman sa kanya. Okay, may bahay na pinauupahan si Nanay Celine. Doon na tayo titira. Nakangiti na sagot niya sa akin. Thank you babe. Nakangiti na sabi ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Take a rest dahil bukas uuwi na tayo. Sabi niya sa akin. Okay, matulog na tayo. Nakangiting saad ko sa kanya. Inalalayan niya akong humiga. Bago ko ipikit ang mga mata ko, hinalikan niya muna ako sa labi.
Ang gaan ng pakiramdam ko at hinayaan ko sarili ko na matulog. Kinabukasan ay lumabas na kami sa ospital. Doon na rin kami dumiretso sa bago naming tutuluyan. Mabuti na lang at magkasundo na kayo. Kamusta ka ganda? Tanong sa akin ni Nanay Celine. Hindi pa po ako ganun ka-okay. Pero kailangan ko po na tanggapin at maging malakas ulit. Sana po'y manatili na lang sa pagitan po natin ang nangyari sa akin. Saad ko sa kanya. Oo naman ganda, makakaasa ka. May dala pala akong ulam, sabi niya sa akin. Salamat po. Nakangiting pasasalamat ko sa kanya. Hindi rin nagtagal si Nanay Siling dahil umuwi na rin siya sa bahay niya. Hindi pumasok si Alan sa trabaho niya. Siya ngayon na nagluluto ng lunch namin. Babe, may binigay na ulam si Nanay Siling. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Malapit na ako matapos babe, malamig na sabi niya sa akin. Kurutin mo nga ako, utos ko sa kanya. Ouch, totoo nga. Akala ko kasi nananaginip lang ako. Hindi kasi ako makapaniwala na akin ka na talaga. Salamat dahil sinagot mo ko. Natatawang saad ko sa kanya. Dahil talagang kinurot niya ako. I love you. Malambing na bulong niya sa akin. Napangiti ako at mabilis ko siyang binigyan ng isang halik sa labi. Para sa akin ay sapat ng salitang ito para manatili sa tabi niya. Naging mas mapusok ang halik niya sa akin. Pero tumigil din kami kaagad dahil may hindi inaasahang bisita. Bisita. Hi Sofia, nabalitaan ko na na-ospital ka. Kamusta ka na? Nakangiting tanong sa akin ni Melissa. Okay naman ako. Ikaw, kamusta ka? May hinahon na tanong ko sa kanya pero sa totoo lang ay hindi ako komportable sa kanya. Okay lang din ako. Ipapaalam ko sana si James. Okay lang ba kung imbitahan ko siya sa bahay mamaya? Birthday kasi ng pamangkin ko. Ask him. Sagot ko lang sa kanya at si Allen na naman ang tinanong niya. Pupunta kami ni Sofia, sagot ni Allen. Okay sige, aasahan kita. Nakangiti pa na sabi niya kay Allen. Nagpaalam na ito at kami na lang ni Allen ang naiwan. Nakasarang pinto. Pumasok muna ako sa kwarto para kumuha ng pamalit na damit dahil bala ko maligo. Habang kumukuha ako ng damit ko ay may biglang yumakap sa akin. Don't be jealous kasi ikaw lang ang mahal ko. Bulong niya sa tenga ko kaya napangiti ako. Hindi naman ako nagsiselos, sagot ko sa kanya. Akala yata niya nagsiselos ako. Bakit ang tahimik mo? Tanong niya sa akin. Nagunahang bumagsak ang mga luha ko. Bigla na lang ako nalungkot. Ngayon palang nagsisingkin sa akin na nawala na naman ako ng anak. Ang sakit lang kasi, ang bilis ko mabuntis pero mabilis ding binabawi. Natatakot na ako. Paano kung sa susunod, failed pa rin? Paano kung sa susunod ibawiin rin kaagad sa akin? Umiiyak na sabi ko sa kanya, pinaharap niya ako sa kanya. Kahit ako nasasaktan din babe. Alam ko na babantayan tayo ng mga angels natin at alam ko na ibibigay sa atin in God's will at sa tamang panahon. Mahal na mahal kita at magiging masaya tayo. Magkakaroon man tayo ng anak ko hindi ay hindi na ako aalis sa tabi mo. Di ba may kasabihan? Try and try until you succeed. Sabihan mo lang ako kapag ready ka na ulit. Nandito lang ako sa tabi mo. Sabi niya sa akin at pinunasan ang mga luha ko. Mahal na mahal din kita, saad ko sa kanya. Masakit, sobrang sakit at nakakatakot. Pero ngayon nakasama ko na si Alan, ay pipilitin ko na maging okay ulit. Dahil alam ko na regalo ito ng mga anak ko sa akin. Alam ko na sila na ang gumawa ng paraan para magkasama kami ng daddy nila. Sophia's POV. Sure ka ba na pupunta tayo doon? Tanong ko kay Alan. Opo, ayaw ko na pumunta na ako lang. Dapat kasama kita. Pero kung hindi pa okay ang pakaramdam mo, hindi na lang tayo pupunta. Saad niya. Ikaw na lang ang pumunta, sabi ko pa sa kanya dahil parang tinatamad ako. No babe, hindi ako pupunta doon na ako lang. Pumunta ka na, nakakahiya naman kung umoo ka tapos hindi ka naman pupunta, saad ko sa kanya. Alam ko na maintindihan nila ako, lalo na't masama ang pakiramdam mo. Alam nila na galing ka sa ospital. Okay, ikaw ang bahala. Pero pwede ka namang pumunta. Baka kasi magtampo pang Melissa mo. Nagsiselos na naman yata ang misis ko. Nakangisi niya na sabi pero kinatulala ko. Misis? Tanong ko sa kanya. Ayaw mo ba? Namumulang pisngi niya na tanong sa akin. Hindi, gustong gusto ko. Sino ba naman ang may ayaw?
Pwede na nga akong kunin ni Lord kasi nag-grant ng wish ko. Pabirong sabi ko sa kanya. Shit, don't say that. Naiinis ang gwapo niyang muka. I'm just kidding, Mr. Ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. Damit, mas gusto ko to kaysa sa babe na endearment natin. Sabi niya sabay halik sa labi ko. I like it too but I like you more. Pabiro na sabi ko sa kanya. Kung hindi ka lang talaga galing sa ospital, ay paparusahan kita sa mga pangaakit mo sa akin itong mga nakaraan. Saad niya sa akin. Pwede mo ba akong samahan sa klinik ni Ate Maria? Kailangan ko lang makasigurado na okay lang ako. Sabi ko sa kanya. Okay, magpapaalam ako sa trabaho para lumuwas tayo. Sagot niya sa akin. Masaya ako dahil pumayag siya. Ang buong akala ko talaga'y hahayaan niya ako mag-isa. Handa na rin akong makasama siya dito. Maliman sa mata ng batas pero wala naman kaming ginagawang masama dahil hindi naman kami magkadugo at hindi namin pwedeng turuan ang puso kung sino ba ang dapat naming mahalin. Buong maghapon lang akong nagpapahinga dito sa bahay. Medyo naiinip na nga ako. Si Allen naman ay tulog maghapon. Hindi kasi ako makatulog kaya nakontento na lang ako sa kakatitig sa kanya. Mga 2 oras na yata ako nakatingin sa kanya. Ang gwapo mo talaga. Mabuti na lang hindi kita naging tunay na kapatid. Siguro kung naging kapatid kita ay baka tumanda na lang akong dalaga. Baka may mga anak ka na ako ay dakilan tita na lang sa mga pamangkin ko. Sana sa susunod ay ibigay na sa atin ni God ang blessing niya. At sana ito ng anak natin. Hindi ko nakakayanin pa kung sakaling mawala na naman tayo ng anak. Parang naiiyak na kausap ko sa natutulog na si Allen. Ikaw lang din ang gusto kong maging nanay ng mga magiging anak ko. Almost 20 years kitang lihim na minahal, Sofia. Biglang sabi niya sa akin. Pero loyal ako, saad ko pa sa kanya. Pero ikaw naman ang first kiss ko. Sagot niya sa akin. Paano nga ako? Secret. Nakangising sagot niya sa akin. Ninakawan mo siguro ako ng halik dati. Saad ko sa kanya. Sabihin na natin parang ganun na nga. Natatawang sagot niya sa akin. Ikaw pala tong may lihim na pagnanasa sa akin. Natatawang sabi ko sa kanya. Kung alam mo lang, ang mga pagpipigil ko para lang Alam ko rin kung paano ka naging masama sa akin. Nasasaktan ako tuwing pangit ang pagtrato mo sa akin. Kaya alam ko talaga na hindi mo ako mahal, sabi ko sa kanya. Sabi mo kalimutan na natin ang nakaraan. Bakit parang feeling ko konti na lang ay galit ka na? Natatawang sabi niya. Sinabi mo pa kasi. Hayaan na nga natin. Anong oras ka pala pupunta kay Melissa? Tanong ko sa kanya. Later. Sagot niya sa akin at tinalikan na naman niya ako. Ang lambing mo ngayon, natatawang sabi ko sa kanya. Bumabawi lang po, sagot niya sa akin. I love you, Mr. Ko. I love you so much, Mrs. Ko. Siniil niya ako ng isang mapusok na halik. Mahinang ungol ko dahil naging agresibo ng halik niya at nakapatong na siya sa akin. Gustuin ko man ay alam ko nang hindi pa pwede. Maghihintay ako, Mrs. Ko. Sa ngayon ay hayaan mo lang na halikan kita. Bulong niya sa gilid ng labi ko. Opo, kaya bumangon na muna tayo bago ka pa mawala sa sarili mo. Alam ko na you can't resist my charm. Pabiro ko na sabi. Yeah, you're so right. Nakangiti na sagot niya sa akin. Nainitan na ako, Mr. Ko. Kailangan ko ng maligo. Saad ko sa kanya. Okay, sabay na tayo. Oops, hindi pwede. Mauna na ako sa'yo. Nagbago ng isip ko, sasama na ako sa bahay nila Melissa. Pero tandaan mo kapag ikaw hinawakan niya, sasabunutan ko siya. Nakakatakot ka palang magselos, Mrs. Ko. Natatawang sabi niya sa akin. Opo, kaya behave ka doon. Opo, Mrs. Ko, malambing na sabi niya. Napangiti naman ako dahil masunurin siya. Pumasok na ako sa banyo para maligo. At habang naliligo ako ay bigla na lang bumukas ang pinto ng banyo. Ano? Sasabay na ako sa'yo para tipid sa tubig. Nakangiting sabi niya sa akin. Ang kulit mo rin talaga. Sige na nga, sabay na nga tayo. Saad ko rin sa kanya dahil marupok ako. Ang tagal naming matapos dahil sa pagiging makulit ni Allen. Hindi nga niya ako ginalaw pero may iba namang ginawa. Parang nagkaroon tuloy ng mapang dibdib ko. Talagang dito niya binuhos ang lahat ng gigil niya. Nakakainis ka.
Paano na ako magsusot ng dress nito? Sabi ko sa kanya. Wear a t-shirt. Sagot niya sa akin, sinamaan ko na lang siya ng tingin. Gusto ko pa naman na mag-dress para ipakita kay Melissa na mas sexy ako at mas maganda ako. Pero tong lalaki na to pinuno ng markang balat ko. Kahit sa leeg ko'y meron. Kaya bago kami umalis ay tinakpan ko muna ng concealer ang mga kiss marks ko sa leeg. Lumabas na kami sa bahay at nakasunod lang ako sa kanya. Malayo pa lang kami ay sinalubong na siya ni Melissa. Masasabi ko na may kaya sila sa buhay dahil sa laki ng bahay nila. Kung sa bagay ay nalaman ko na sikat ang karinderya nila sa mga taga rito. Mabuti naman at nakapunta kayo, James. Kanina pa nga ako tinatanong ni nanay kung anong oras ka raw darating. Saad pa ni Melissa. Hindi rin kami magtatagal, Melissa. Kailangan din kasi ni Sofia na magpahinga. Dahil kagagaling lang niya sa ospital, sagot ni Alan. Ay, oo nga pala. Tayo na sa loob para makakain na tayo. Nagluto ako ng sisig para sa'yo. Nakangiti pa rin ito habang nagsasalita. Tayo na, Miss. Mingming, nakangisi na sabi ni Alan dahil muntik na madulas ang dila niya. Tinarayan ko na lang siya dahil ginawa pa yata niya akong pusa. Naging tunog Mingming pa. Pasaway talaga siya. Hawak niya ang kamay ko papasok sa loob ng bahay nila Melissa. Nakatingin din sa amin ng mga tao nandito pero parang walang pakialam itong si Allen. Magandang hapon po, Aling Maya, bati ni Allen. Magandang hapon din, James. Sino tong kasama mo? Tanong niya. Kapatid ko po si Sofia, pakilala sa akin ni Allen. Kagandang bata nitong kapatid mo ha? Nakangiting sabi niya sabay hawak sa kamay ko. Salamat po, nahiyang sabi ko. Kumain na kayo, huwag kang mahihiya, Sofia. Opo, sagot ko sa kanya. Stay here, ako nang kukuha ng pagkain mo. Sabi sa akin ni Allen, gumiti na lang ako sa kanya. Ang bait talaga nitong si James, kaya gustong gusto ko siya para sa anak ko. Ikaw, Sofia, may asawa ka na ba? Tanong niya sa akin. Wala pa po, mag-asawa pa lang po, sagot ko sa kanya. Ang swerte naman ang magiging asawa mo. Ano palang trabaho mo? Tanong niya sa akin. Fashion designer po, sagot ko sa kanya at nakita ko kung paano siya nagulat. Bakit parang nakita na kita? Lumalabas ka ba sa TV? Tanong niya sa akin. Opo, minsan po, nahiya na sagot ko sa kanya. Ikaw bang may-ari ng Ariana Boutique? Ako po, sagot ko sa kanya. Oh my gosh! Ikaw po ba si Miss Sofia Ariana? Tanong nito sa akin ng isang teenager. Ngumiti na lang ako sa kanya. Nalaman ko na kapatid pala to ni Melissa at biggest fan ko raw siya. Natuwa naman ako pero bigla rin ako nahiya dahil nalaman tuloy sa buong barangay nila. Bianca, hayaan mo munang kumain si Sofia, sabi ni Melissa sa kapatid niya. Sorry po Miss Ariana, sige po kain na po kayo, sabi niya sa akin. Nagsimula naman akong kumain. Si Alan naman ay tahimik lang sa tabi ko na kumakain. Uwi na tayo pagkatapos, mahinang bulong ko sa kanya. Sige misis ko, mahinang sabi niya kaya siniko ko siya. Ouch! Okay ka lang ba James? Tanong ni Melissa sabay hawak kay Alan. Nakita ko kung paano namutla si Alan habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya at alam ko na naintindihan niya ako. Humanda ka talaga sa akin mamaya. Saad ko sa sarili ko habang ngumuya ako ng malutong na lumpiang Shanghai. Misis ko, pansinin mo naman ako. Sabi niya sa akin habang pauwi kami sa bahay na inuupahan namin. Gusto ko lang siyang asarin dahil nga nagselos ako. Kung pwede ko lang talagang hilahin palayo kay Alan si Melissa ay ginawa ko na. Feeling talaga siya. Nung unay mahinin pa siya pero ngayon may pasimpleng hawak na siya sa mister ko. Kaya ito ako ngayon pinangangatawanan ng pagiging selosa ko. Misis ko, tawag sa akin ni Alan. Tsk, asik ko sa kanya. Huwag ka na magselos, ikaw naman ang mahal ko eh. Sabi pa niya sa akin. Mahal daw, inis na bulalas ko sa kanya. Opo, ikaw lang, nakangiti pa na sad niya. Kung ako lang, layuan mo na nga ang babaeng yun. Parang batang sabi ko sa kanya. Opo, gagawin ko po. Sorry na misis ko, bati na tayo. Malambing na sabi niya. Saka na tayo maglandian kapag binastad mo ng babae mo. Nainis na sabi ko sa kanya. Bastard talaga? Natatawa pa na tanong niya sa akin. Ako nga binastad mo tapos siya hindi. Bigla na lang uminit ang ulo ko kaya padabog akong pumasok sa loob ng bahay namin. Misis ko, tawag niya sa akin.
Ganyan ka naman eh. Kapag sa ibang babae, ang bait mo. Kapag sa akin, malupit ka. Umiyak na ako habang naglalabas ako ng sama ng loob ko. I'm sorry for hurting you. Pero ginawa ko lang yun para pigilan ang sarili ko. Na sa tuwing nakikita kita, gusto kitang yakapin. Gusto kitang halikan na gusto ko sa akin ka lang ngumingiti. Sa loob ng maraming taon, naging malamig ako kasi kailangan ko. Kailangan ko maging ganito. Dahil nahihiya ako sa sarili ko. Dahil lang buong akala ko kapatid kita. Alam ko na half-sister kita pero para sa akin kapatid kita. Kaya hindi madali na ibaling sa ibang pagmamahal na matagal ko nang tinago para sa'yo. Kasi ikaw lang, Sofia. Ikaw lang at wala nang iba. Nakita kong pagpatak ng luha sa mata niya. Pero tumingala siya at pinigilan niya to. Ramdam ko rin ang sakit. Ang sakit na matagal ko rin tinago at iniinda. Kasi pareho lang kami. Pareho namin tinago ang pagmamahal namin. Tumayo ako at mabilis ko siyang niyakap at naramdaman ko na pumulupot sa bewang kong mga braso niya. I love you, mister ko. Pabulong na sabi ko. Gusto kong ipagsigawan na mahal kita, na kung gaano kita kamahal pero hindi pa ngayon. Kailangan ko munang malaman ang pinagmulan ko. Kaya ako nagsisikap at nagsisimula sa wala dahil gusto ko may mapatunayan sa sarili ko. At may mapatunayan sa pamilya mo na minsan ko na rin naging pamilya. Saad pa niya sa akin. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa iba. Oo, sabihin na natin na lumaki tayo sa isang marangyang pamilya. Pero hindi na mababagong katotohanan kung gaano ka kasipag at kagaling pagdating sa negosyo. Tanggap kita sa kung sino ka man. At hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa akin. Kasi enough ka na. You're more than enough for me. Mamahalin kita sa worst at best mo. No need to rush dahil maghihintay ako na dumating ang araw na kaya na nating ipakita at ipagsigawan na mahal natin ng isa't isa. Saad ko rin sa kanya. I love you so much, misis ko. Nakangiting sabi niya bago niya ako hinalikan at buong puso ko naman itong tinugon. Bati na ba tayo? Tanong niya sa akin habang pinupunasan ang luha ko. Opo, sorry dahil nagsiselos lang ako. Sagot ko sa kanya. Nagsiselos din naman ako dahil halos nasa yung mga mata nila. Sa'yo talaga sila nakatingin. Sa akin man sila nakatingin, ikaw lang ang makakatikim. Pabirong sabi ko sa kanya to lighten the atmosphere. Dahil naging madrama kaming dalawa. Shit, bakit ba ngayon mo ako inaasar ng ganyan? Tanong niya sa akin at mabilis siyang pumasok sa banyo. Ano bang gagawin mo dyan? Natatawang tanong ko sa kanya. Nothing, sagot niya sa akin. Okay, paungol na sabi ko para asarin pa siya lalo. Humanda ka talaga sa akin sa mga susunod na araw. I'm ready, kuya. Sigaw ko sa kanya. Shit, Sofia, stop it. Sigaw niya sa akin. Tumawa na lang ako at pumasok na ako sa silid namin para magbihis ng pantulog. Nang makapagbihis na ako, siya ring pagpasok niya sa loob ng silid namin na nakatapis lang ng tuwalya. Lumapit ako sa kanya at inamoy ko siya. Ang bango naman ng mister ko, sabi ko sa kanya. Misis ko, matulog ka na. Antok ka lang, aniya sa akin at tinalikuran ako para magbihis. Parang ang lamig ngayon, lalo na't umuulan sa labas. Natatawang sabi ko sa kanya. Oo nga sa sobrang lamig ay parang gusto ko na magpainit. Nakangising sabi niya sa akin. Pakaramdam ko'y nabaliktad pa ang sitwasyon dahil parang ako pa ngayon ang inaasar niya. Napalunok ako bigla dahil bigla na lang niyang inalis ang tuwalya na nasa bewang niya. Loving the view, misis ko? Natatawang tanong niya sa akin. Not really, sagot ko sa kanya tinubad kong suot kong 90s. Lihim akong natawa dahil napalunok siya. Kaya sinuot ko to ulit. Gusto ko lang talaga siyang inisin dahil alam kong nagiinit na siya. Hindi nagsisinungaling ang nasa pagitan ng mga hita niya. Humiga na ako at nagtalukbong ng kumot. Napangiti na lang ako dahil narinig kong mga mahina niyang pagmumura. Hanggang sa naramdaman ko na lang na tumabi na siya sa akin. Niyakap niya ako, kaya humarap ako sa kanya at niyakap ko rin siya. Stop teasing me, misis ko, dahil baka hindi ko makontrol ang sarili ko at maangkin kita. Pero humanda ka sa akin kapag naging okay ka na, dahil hindi kita papalakarin ng ilang araw. Bulong niya sa tenga ko at tinalikan niya ang noo ko. Opo, behave na po ako kaya sana ganun din ang alaga mo. Humahagikik na saad ko sa kanya. Harmless naman yan, misis ko. Sagot niya sa akin at mas niyakap pa ako. Malamig ang panahon pero wala siyang suot na pang itaas pero mas gusto ko.
dahil sa init na nagmumula sa kanya. Ang amoy ng katawan niya ang nagpapaantok sa akin hanggang sa bumigat ng talukap na mga mata ko. Kinabukasan ay pumasok na sa trabaho si Allen. Ako naman ay naiwan dito sa bahay. Kahit na medyo mahina ang internet ay nakakapagtrabaho naman ako kahit papaano. Hinihintay ko na umuwi si Allen dahil ang sabi niya sabay kaming kakain ng lunch. Pero habang kausap ko ang staff ko ay narinig ko na may kumatok sa may pintuan. Tumayo ako at sinilip ko kung sinong nasa labas at bumungad sa akin na nakangiting mukha ni Melissa. May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya. Dinalhan kita ng pagkain kasi hindi makakauwi si James. Marami kasi siyang ginagawa ngayon, sagot niya sa akin. Ganun ba? Sige salamat pero kumain na ako. Malamig na saad ko sa kanya. Sofia, galit ka ba sa akin? Ayaw mo ba ako para sa kapatid mo dahil mahirap lang kami? Sorry pero mahal kong kuya mo at nagmamahalan kami. Parang naiiyak pa na sabi niya sa akin. Gusto ko magmaldita pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Nagmamahalan? Paano kayo nagmamahalan? Sorry Melissa pero may asawa na kasi si Kuya Allen. Saad ko sa kanya. Pero hiwalay na sila't ako ng mahal ni James. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Adik ka ba? Paanong ikaw ay akong mahal nun? Gusto ko sanang sabihin sa kanya pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Kung ayaw mo na ipakulong ka ng asawa niya ay layuan mo na si kuya. Maghanap ka na lang ng iba. At gaano ka ba kasigurado na mahal ka niya? Tanong ko sa kanya. Sigurado ako dahil may nangyari na sa aming dalawa. Sagot niya na ikinagulat ko. Gusto kong sumabog sa galit pero hindi ko naman alam kung nagsasabi ba sa akin ng totoo ang babaeng ito. Makakaalis ka na, utos ko sa kanya. Please Sofia, hayaan mo na lang kami. Buntis ako. Anong gagawin ni Sofia sa nalaman niya kay Melissa? Totoo kayang sinabi nitong buntis ito at si Allen ang ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.